Pipina ang pumatay, charot. Yes, I know. Pero, coming from that, no, sunod-sunod yung naging projects mo, parang hindi ka na nagpahinga since Can't Buy Me Love, lumuhod ka sa lupa, and then you were doing this pala. Paano mo hinati ang iyong katawan para magawa lahat ng projects na yan? And how do you feel also na sunod-sunod yung blessings na binibigay sa'yo? Actually, yung pelikula po na to is natapos po namin siya a year ago pa. Diba? Parang same month, actually ito ngayon, June, yun din po yung na nag-start kami. Alam ko, nagka-COVID pa ako noon. Nagkasakit ako, hindi COVID, pero nagkasakit pa ako noon, so hindi ko makalimutan. Doon naman sa part na sunod-sunod yung ginagawa ko, yun po yung gusto ko. As in, gusto ko po talaga noon, nung pinapagod po ako ng lahat ng mga tao, yung hindi na ako natutulog, nagpapahinga. Kasi, ibig sabihin kasi pag pagod ka, ibig sabihin marami kang pera, marami kang blessings. Gusto po natin yun kasi po sa hirap ng buhay, diba? Gusto natin marami tayong work. So, indeed, I am so blessed dahil pinagkakatiwalaan ko ako ng mga tao, every time na may mga projects nila, isa po ako sa mga kinoconsider nila. And sana magtuloy-tuloy po. Kaya naman, every time na gagawa ako, kahit pagod, kahit puyat, kahit sunod-sunod siya, kahit minsan hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko, naghahalo-halo na sa utak ko yung mga characters. Pero, every time natatapak ako sa set, dapat makita nila na ito talaga yung gusto kong gawin. Regardless ng pagod, regardless ng lahat-lahat ng mga bagay, ito yung gustong-gusto kong ginagawa at mahal na mahal ko po yung trabaho ko. So wala na yung pagod wala na yung lahat ng hirap Kumbaga parang, dahil gusto mo to, panindigan mo to, diba? So yun, masaya ako, nasunod-sunod. Sana po, may kasunod po ulit after lumubog ka sa lupa. So, yun, thank you. Tapos, syempre hindi naman madali gumawa ng action, no? Kanina ka nabanggit mo na yung eksenang naiyak ka. Pero was there a scene also na medyo nasaktan or na-injure because of an intense fight scene or a scene? Siguro po, well, grabe po yung pasa sa legs ko. Parang wala nang space. Lahat may pasa. Kasi lahat. Tapos, hindi ko na po nararamdaman yung katawan ko. Sobrang araw-araw intensely ikaw makabangon sa kama. Pero kung meron man pong nasaktan, so shoot na to, chika ko po sa inyo. Kung meron man pong nasaktan, I guess hindi po ako yun. Number two muna, kasi dalawang tao to. Number two si Ate Krista. Meron po kaming fight scene ni Ate Krista. Nasuntok ko po yung mukha niya, ng totoo. And direct kasama po ba yun sa napili niyong cut? Ayan, panoorin niyo po, abangan niyo kung saan doon yung part na totoong nasuntok ko si Ate Krista. Kasi nagulat talaga ako. Kasi nakala ko umiyak na siya, akala ko uwi na siya, gano'n. Kasi talaga, suntok ko siya dito. Nagkamali ako. Sorry, ate. As in, yun. And number one, dahil po gusto namin panindigan na ma-action kami, actually, halos lahat ng mga stunts, lahat ng mga fight scenes namin, totoo talaga, hindi po namin dinadaya. Doon po lalo sa tulay, may nahulog po, no? Ilang feet po yun. Yung second unit director po namin, nahulog po siya sa tulay. Dahil sa ginagawa nilang eksena ni Sid, ganun ka-intense, nahulog po siya sa tulay. Dalawa sila nung isa naming kampo. Nahulog sila from tulay hanggang doon sa concrete na nabagsakan nila. Dahil ganun ka-intense yung ginagawa namin. Kwento mo, para ang taas nung sandali lang. Ano yun? I'm sorry. I think it's the coffee. Alam mo na. Nandito pa naman ako. Pero, guys, grabe. So, as in, napaka po yung taping namin nung time na yun. So, sobrang intense sa mga pangyayari. Pero, tingnan nyo naman siya alive and kicking. Diba? At napakaganda at nasali pa rin po sa eksena na yun. So, sana abangan nyo po. Basta pag may nakita kayong tulay, makikita nyo kung gaano kataas. At buhay pa naman po si Direk. I'm so thankful. Thank you, Lord. Yes. So, gano'n ba kanya kataas? Gano'ng kataas po, Direk? Ilang feet po yun? Mga 10 feet. 10 feet. No joke. From there, concrete po yung binagsakan, hindi po. Lupa, hindi damo. Concrete. As in, ano ka pa nga po, Direk, diba? Nagkaano po siya? Nag-code blue. Tama, Direk. Code blue. Oo. Ganong level. As in, yung ambulance, sinugod po siya. As in, from Bulungan to St. Luke's. Ganong level po. So, intense. Intense. Totoo. Buwis-buway. Hindi, so ibig sabihin, good karma si Good Direk karma. Saro kasi buhay pa siya hanggang ngayon. Ah.
Roll VDR. At saka may lahi, May video po sa set, meron po kami pruweba. may lahi pusa si Direk Siyam yung buhay. Nabawasan na lang. Pruweba po yun na buwis-buhay po talaga yung ginawa namin para lang mabigyan ng magandang pelikula yung mga tao. So, sana, bigyan ng chance. May nahulog sa tulay.